Lumabag ang impeachment complaint sa one-year bar rule at wala ring due process, kaya't ito'y void ab initio o walang visa mulat sa umpisa. Again, there has been no trial. So accountability just doesn't come into it. It is a procedural question. Sa kabila niyan, hindi makikialam ang Malacanang sa issue ng impeachment. Bahala na raw ang Kongreso. Sorry, yung problema niyo yun. It would be highly improper for me. Refiling ng impeachment proceedings on the same articles, on the same reasons, katulad po ng paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan. Marcoleta. Opo. Kaya yun naman ang gusto kong sabihin niya. Oho. Ay mukhang hindi po, sen. Mukhang meron pa rin siya mga hinahanap ko eh. Ito, Meron sa statement eh. Meron sa statement po diyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Oho. Meron pa rin daw siyang makikita sen eh. Nasaan na ba 'yon? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Oho. Sa pagbibiripika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nakakarma na si Chris Pin. Oo, tinanggihan na maging ombudsman. Buti nga sa'yo. Buti nga at wala ka nang kapag-asa maging ombudsman dahil kung ikaw ay maging ombudsman, tiyak marami talagang mawiwindang, maraming magrereklamo at maraming maapektuhan. Pero bago yan, shoutout muna tayo ha. Ito na yung lagi natin gagawin. Ito yung ating segment everyday. Shoutout, pagbati. Ito, simula kay your DJ but not radio, not on radio. Shoutout watching from Portland, Oregon. Yun, USA. Shoutout po. Kailangan na bigyan natin ng ng shoutout yung mga kaibigan natin diyan. Subscribers natin, marami to. Watching from UAE, Escort Lopoa, yun. Marami to. Hello Kuya Goods, Tech Labo. Yan, shoutout po. Christopher Monravona, shoutout po ng bonggang-bongga. Mula kay Malu Magsayo. Kamag-anak ito ni Magsayo, boksingero. Watching from Oman, mama. Shoutout po sa inyo, ingat po dyan. Pasyaw naman po from Hong Kong. Renny Bovok. Yan. Shoutout po, ma'am. Ayun, kay ma'am Sima Ram, watching from United Kingdom. Shoutout po. At kay ma'am Mary Lou Fukahori. Shoutout po, ma'am. Ingat po kayo dyan, ha. Alam ko, nagkaroon ng tsunami dyan sa Japan, pero sana malayo kayo dyan, ha. Nakita ko rin yung post nyo. Ang dami natin si shoutout ngayon, ha. Kay ma'am Irma Viana, watching from Okinawa, Japan. Ma'am Annabel Garcia, shoutout po from Bacoor, Cavite. Rosana Vanyes, ayan, shoutout po sa inyo ma'am from Riyadh. Kay ma'am Malu Team Replay, Kuya Good, salamat po ma'am. Pag hindi nyo po naabutan, doon na lang po kayo sa Team Replay. Kay ma'am Rebecca Manila, watching from Italy. Yan, ingat kayo sa Italy ha. Shoutout from Hong Kong kay Ma'am Wilma Tuvio. Yan, ma'am. Shoutout po sa inyo. It's Natalia. Shoutout po. From Cainta Rizal. Yan. Yeah. Malapit lang, no? Hindi pa. Ayan, Ray Santos. Shoutout po sa iyo. Ayun, ito na. Simula na tayo. Salamat po tayo pag may mabasa tayo, shoutout natin yan. Lagi araw-araw na po tayo mag-shoutout. Ito, buti nga sa'yo. Pero bago ang lahat, bago tayo magsimula sa ating talakayan, reaksyon, likes and share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. At kung hindi po kayo nakakatanggap ng notification, isa lang po masasabi ko sa inyo.
Oo, kung wala kayo at hindi kayo busy, kalkalin nyo na lang po yung YouTube, hanapin nyo po yung pangalan ko. Oo, kasi po nakakawindang din dahil parang hindi ko alam, kaya masabi. Oo, yun. At pinalo up ko na rin po kay boss. Nag-chat na po ako sa chat support kung ano po yung nangyayari. Bakit ganun? Bakit ganire? Eto na. Disqualified ang mama dahil meron pang nakapending na kaso. Salamat naman. Tuloy na natin to. Pasok. Then, na-disqualified na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla bilang nominado sa Ombudsman Post. Buti Ayon nga. sa ulat ng abogado.com.ph nitong Biyernes. Ayon sa source, may pending na kaso si Remulla sa Office of the Ombudsman kaugnay sa umunay papel niya sa pag-aresto at paglipat kay dating Pangulong Duterte sa The Hague, Nako, yun Netherlands. pala. Batay sa warrant ng International Criminal Court, na-disqualify rin umano si PCSO Chair Felix Reyes dahil sa aligasyong case fixing para kaya tungang na inuugnay sa pagkawala ng 34 na sabungero. Buti nga sa inyo. Yan ang mga bagay-bagay na dapat itong mga ito ay hindi ho paniwalaan. Bakit? Kung ito ay magkakaroon ng pagkakataon na sila ang maging ombudsman, wala na ho. Bakit? Ano ang nangyari? Laging may pinapanigan. Laging pinagtatanggol ang kanyang amo. At laging may problema. Ang problema, pinuproblema. Isipin nyo Isipin nyo mabuti. Buti na lang talaga at na-disqualify. Kasi dapat nga naman, tama yung sinabi ng isang magaling na, sino ba yung nagsabi nun na dapat ang ombudsman ay hindi appointed. Dapat ang ombudsman ay pinili, yun yung wala na sa, tawag doon, parang wala na sa serbisyo, no? At gagawing ombudsman. Dapat ganun. Isipin nyo mabuti Ano pa? Tuloy. Dahil dito, ipinaalam na raw ni Remulla sa Department of Justice na hindi na siya tatakbo bilang ombudsman na bakante ang pwesto matapos magretiro si Samuel Martires noong July 27, 2025. From abogado, the Judicial and Bar Council disqualifies Boying Remulla from ombudsman race due to pending case. The Judicial and Bar Council or JBC has disqualified Justice Secretary Jesus Crispin Remulla from the ombudsman post. The source, who requested anonymity as they were not authorized to speak on the matter, said the disqualification was due to a pending case against Remulla, ironically pending with ombudsman in connection with the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to The Hague. Yun ang problema. Sa tingin nyo, kakatigan kayo at kayo pa ngayon nangangarap maging ombudsman. Ganun ba yun? Ang daming masisirang problema, masisirang mga bagay-bagay pag kayo ang umupo dyan. At walang maniniwala. Bakit? Doon pa nga lang sa hearing ni Amy, kayo ay merong depensahan kayo ng depensahan. Pag tinanong yung isa, si higher, ikaw yung sasagot. Ibig sabihin, oo, alam na. Merong sabwatan. Lalo na, pag kayo ay naging pag kayo ay naging ombudsman, magkakaroon ng mga ganyang bagay. Diba? Ito, balita dito Para maging sigurado tayo at hindi kwentong kutsero, ito, pakinggan natin. Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla sa ombudsman race. Ayon sa source ng abogado.com.ph, sa gitna ito ng pending case laban kay Remulla kaugnay ng pag-aresto at turnover kay FPRRD sa ICC. Kabilang si Remulla sa mga opisyal na pinakasuhan ni Senador Amy Marcos ng graft at iba pa noong Marso. Bukod kay Remulla, disqualified na rin umano si PCSO Chair Felix Reyes sa pag-ombudsman. Sa gitna ito ng akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Una na niyang itinanggi ang aligasyon. Naging bakante ang ombudsman post noong
July 27 nang magretiro si Samuel Martires. Kung pwede nga lang na hindi mag-resign ito. Wala si- magagawa si si Ombudsman Martires eh, 'di ba? Kung pwede lang siya dire-diretso, okay. Wala tayong iisipin problema eh. Oh. Oh, eto pa, may balita pa dito, hindi pa absuelto si BP Sara. Kahit na in-archive ang impeachment. Oh, yan na naman sila. Meron mga pahaging dito eh. Sa 2026 daw, babanata na naman nila eh. Kuya Goods, totoo ba yan? Tignan natin. Ito, ha? Pasok. Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte pero hindi pa raw lusot ang bise. Sabi ng ilang mambabatas at dating maestrado, may sablay sa desisyon ng SC at kung mapatunayan yan, pwedeng matuloy ang impeachment trial. May sablay na naman. Supreme Court, nagdesisyon, sablay. Wow. Palabintang naman kayo. Grabe naman kayo mambintang. Parang hindi makatulungan naman yan. 13-0 ang vote. Sablay ba ang utak ng mga nagdesisyon na yun? Baka naman. Ibang klase rin mag-isip itong mga taga-kamara na ito. Ano? Ayaw nilang magpatalo. Ayaw nilang sila ay loser. Kasi ang boss nila ay tuloy pa rin sa pangarap. Meron nga dyan, ginawa ng taga-atake. Ilan na yung taga-atake nila? Nag-hire pa ng babae. Ngayon, meron pang bagong taga-Bicol. O, yung sinipak ni Tatay Digong noon. Sabi ni Aling Ledesma. O, di ba? Ito ang aking report. Ini-archive, hindi ibinasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pwedeng mabuhay yan. Ito na ha. In-archive, hindi binasura. Bakit nag-iiyakan? Yung 5 senador, bakit nag-iiyakan? Yung mga bakulaw. Sige nga. Bakit kayo iyak ng iyak? At pati yung boss nyo, yung amo nyo, nagangaw-ngaw na rin. Hindi matanggap. At pwede rin tuluyang malibing, pero hindi ibig sabihin absuelto ang bise. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpunto niyan. Hindi raw ang laman ng impeachment case ang pinag-uusapan sa SC, kundi ang mismong proseso. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. The procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. Sa desisyon ng Korte Kami nga nabudol na kami. Tapos gusto nyo paniwalain pa kami. Paniwalain nyo pa kami ulit sa inyo. Wow. Ngayon, konti na lang. 2.5 years na lang. For sure, babait ka na naman. At abangan mo yung doors mo. Baka magkaroon din ng isang presidente nakagaya ginawa kay Tatay Digong. Pwedeng mangyari Pwedeng mangyari. Wala kayong utang na loob, sabi ni Aling Ledesma. Noong mga panahon na kailangan nyo yung tulong ni Tatay Digong para kayong mga asong buntot ng buntot. Kumakawag pa yung mga buntot nyo para lang pansinin kayo ng mga Duterte. Ang saklap. Ano ginawa nyo? Ginawa nyo sa isang magaling na presidente na nagbigay sigla sa Pilipinas, ginawa nyo, pinakulong nyo sa dahig. Ibang klase din kayo. Grabe na ito. Grabe talaga. Grabe. Ibang klase. Suprema lumabag ang impeachment complaint sa 1-year bar rule at wala ring due process, kaya't ito ay void ab initio o walang visa mulat sa umpisa. Again, there has been no trial. So accountability just doesn't come into it. It is a procedural question. Sa kabila niyan, hindi makikialam ang Malacanang sa issue ng impeachment. Bahala na raw ang Kongreso. So yung problema niya, it would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in Kung gusto mo matapos ang problema sa impeachment, sabihan mo. Diba? May kakayahan ka eh. Bakit si Tatay Digong? Kaya Ate Lenny, unang arangkada pa lang, tapos wala nang impeachment, wala nang pag-uusap, wala nang ganyan-ganyan. Kayang-kaya mo yan, sir, boss, amo, manager. Kayang-kaya mo yan resolbahin. At kayang-kaya mo rin resolbahin ang pagpapauwi mo kay Tatay Digong. Anong problema, bakit hindi magawa? Ito yung dapat ninyong gawin.
highly improper yun. Ayon kay Senator Win Gatchalian, sa ilalim ng Senate rules, kailangan lamang ng 5 senador ang bumoto para maibalik sa plenaryo ang impeachment case. Ang isa pang paraan, suspindihin ang rules at hintayin ang boto ng mayorya ng mga senador. Pero ayon din kay Gatchalian, kung maging final ang desisyon ng SC na void ab initio, para na rin daw hindi na ipasa ang articles of impeachment sa Senado. Kung balik na rin ito, posible pa raw talagang ituloy ang trial. Kung sinabi ng Supreme Court nga na valid yung pag-transmit sa inyo, ang aking personal interpretation, dahil na-convene na yung impeachment court, valid in transmission, then we can proceed with trial. May chance nga bang balik na rin ng SC ang kanilang unanimous na desisyon? Tingin ng dating Associate Justice ng Naku, Supreme Court na si Antonio Carpio, dapat balik na rin ang desisyon. Mali raw ang interpretasyon ng SC sa 1-year ban rule. Ha? Galing-galingan naman ito. Hindi ko alam dito sa tao na ito kung ano talaga ang stand nito. Oo. Baka may galit ito. Pansin naman natin baka may galit ito kay Tatay Digong. Pero wag na natin intindihin yan. Ito ngayon ang balita. Ano yan, Kuya Goods? Ito ho Parang sa February, isisingit, ipapasok at i-refile na naman nila. Wala silang katigil-tigil, di ba? Ang gusto nila, talagang mapabagsak si BP Sara. Sino nagsabi niyan? Aba, eto, pakinggan niyo mabuti ha kung ano yung sasabihin niya dito. It stopped us today, but there's Feb 2026 anyway. So I'm quite sure that House members who are interested in exacting accountability will still refile it. Di ba? Di ba? Wala silang katigil-tigil. Diyos mio marimar naman. Tapos na. Please lang. Magtrabaho na lang kayo na maayos. Ay, sa bagay, nagtatrabaho pala sila para kay boss nila. Na ang target ay si BP Sara lang. Wala kayong ibang tatrabahuin kundi si BP Sara lang, ha? Yun, siguro ang utos, sabi ni Aling Ledesma. Para masagot ang mga issue kaugnay ng mga aligasyon ng katiwalian sa paggamit ng confidential funds at matinding pagbabanta laban sa Pangulo, First Lady at Speaker, kinakailangang matuloy ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maire-refile ulit ang impeachment complaint sa Kamara sa February 2026. Sa impeachment ruling ng Korte Suprema noong July 25, 2025, maaari lamang maihain ang impeachment. Diba sabi to, but any subsequent impeachment complaint may only be filed starting February 6. Ayan na. Diba? Kasi 2025 February, yun yung unang filing. So, nagkaroon nga ng 1-year bar rule. Ito na, 6 months. Sa bagay, saglit lang ang 6 months, mga kasama. Diba? 3 taon nga nilang binira si BP Sara Ito pa kayang 6 months na ito? Complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte simula February 6, 2026. Gate ng Supreme Court, lumabag sa 1-year ban rule ng saligang batas, gayon din sa Bill of Rights ang articles of impeachment na inihain sa Senado noong February 5, 2025. Kaya kung magkakaroon na ng pinal na desisyon ang Korte Suprema at hindi kakatigan ang motion for reconsideration ng Kamara, refiling ng impeachment complaint ang susunod na hakbang ng Kamara ayon kay Representative Ridon. Pero I think yung pong Feb 2026 na refiling ng impeachment proceedings on the same articles, on the same reasons, katulad po ng paggamit ng confidential funds at pagbabanta laban sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, yun po ay magpapatuloy. In the event po na magpasya po yung 20th Congress, House of Representatives. Dagdag pa ng kongresista. Diba? Yun talaga ang kaabang-abang dyan. Ano na naman ang bagong playbook nila? Wait lang ha. Tignan tayo. Ang pag-uusapan na lang ay kung anong mode ng pagsisimula ng impeachment ang pipiliin at susuportahan ng mga mambabatas, kung padadaanin pa sa House Committee on Justice o idediretso na sa Senado sa pamamagitan ng pagboto ng 1/3 ng lahat ng House members. Malaki rin na magiging epekto rito ng final impeachment ruling ng Korte Suprema. Samantala, nananatili naman ang posisyon ng House of Representatives na lahat ng naging aksyon ng Kamara tungkol sa paghahain ng articles of impeachment laban kay VP Sara ay ayon sa mga alituntunin ng saligang batas, internal rules ng House at sa umiiral jurisprudence, kaya walang bad faith o hindi tapat na intensyon. Yan ang panindigan ni na House of Representatives. Wala daw hindi daw tapat na intensyon. Halata naman. Halata. Hindi nagbibiro ang taong bayan at hindi nagbibiro ang nakakapuna dahil halata kayo masyado. Biro mo meron na silang spokes. Bago, hinire. Meron pa silang taga-atake. Bago.
Bagong muka, bagong karakter. Tapos meron pang nagsasalita. Sino ba yung nagsalita noong isang araw? Yung taga Mindanao. Taga Mindanao tsaka taga Lucena. Sila yung atake ng atake. Pero madalas umatake, ito, tsaka yung itong babae. Representative Spokesperson Attorney Princess Abante at House Prosecution Panel Spokesperson Attorney Antonio Bucoy. Ginawa ng mga ito ang pahayag matapos ang public statement ni Attorney Ernesto Francisco Jr., ang petitioner sa landmark Francisco versus House of Representatives case na may bad faith umano sa Kamara kaugnay ng impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Giit ni Attorney Abante, kahit sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni VP Sara, sinabi ng Korte na sinunod ang timeline na nire-require ng saligang batas. Binigyang diin naman ni Attorney Bucoy na walang paglabag dahil may 10 session days ang Kamara para i-include ang complaint sa order of business. Hindi rin anya first to file ang impeachment process at dapat mayroong diskresyon ng Kamara kung alin ang impeachment complaint ang may sustansya. Dahil kung first to file ang susundin, unahan na lang sa draw o paghahain ng reklamo ang mangyayari at maisasantabi ang lehitimong impeachment complaint. Yan na yung mga dapat natin subaybayan. Kasi hindi ito titigil. Hindi sila titigil. Lalong-lalo na yung ibang senador dyan sa Senado. Meron pa kasing mga 5 senador dyan na nasupalpal ni Senador Marcoleta na wala rin katigil-tigil. Bakit? Ano ba yung usapin? Senator Marcoleta, Senator Risa tuloy Bisa. Pwede natin tawagin Bisa. Nagkatapat sa mga Supreme Court reversals. Ano daw yun? Ito papaliwanag yung Senador Marcoleta. Napakalaking milagro. Yung Supreme Court, 8 sa kanila, ni-reverse ang sarili. Bumalik Yun. tayo. Sinasabi niya kasi, 180 degrees. may pagkakataon kanya namang Opo. nag-reverse unanimous. Naku, may nawang mali dyan, Sen, ha? Meron Hindi, pong nawang mali. hindi ako kumibo doon. Kasi, kumbaga alam mo yung Jen, tayo kasi magsasaka Jen, Opo, ang magsasaka kung minsan nagiging mangingisda. Okay. Magkahalo yun Opo. Kasi pagkatapos mo maitanim yan, may mga isdang Tama. May variety na kayo ng palay natin. Oo, Hindi ka mag-isda ng hito kaya dalag. Para mahuli mo ngayon, meron kang silo. Hindi ko kasi alam sa Tagalog yung sa Kapampangan ang tawag namin balisasa. Balisasa? yung balisasa, isang ginawang pangsilo ng isda yon. Opo. Iuumang mo sa tubig yan. Lalo na yung medyo umaagos yan. Ngayon, yung isda, meron siyang option na pumasok. Matetempt siya na pumasok Kasi maglalagay ka ng doon. Yes po. Okay. Pero may option siya, ha? Papasok kaya o hindi? Ganun ko tinitingnan yung kahapon. Kahapon ba yun? Wednesday. Isang araw. Opo. Isang araw. Sige, pumasok ka. Akala yung pumasok. Yung balisasa dyan, pagpasok mo ron, madaling pagpasok hindi ka makalabas. Kaya lang nakaganon yun Yung parang pagpasok mo, pag mo, nakaano na yun. Kahit anong gawin mo doon, hindi ka na pwedeng lumabas. Tingnan mo nangyari ngayon. Ang Supreme Court na nagsabi. Mali naman yung mga pinagsasabi mo. Kasi nung sabihin niya yung League of Cities versus Comelec, napangiti na ako doon. Kaya ako na inumag yun. Kasi alam niyo, natalakay natin. tatlong beses nagkabali-baligtad yun. Merong nag-dissent doon. Hindi unanimous yun. Tingnan mo ngayon. At saka ngayon, pinipilit niya magpaliwanag. Kumbaga sa isda, sabi ko nga sa inyo, nahuli ka na ng balisasa. Kahit ano pang gawin mo magpaikot-ikot, wala ka na lalabas. Ama. Nasa sayo. Ang kapiran mo niya ngayon, Sen, ay mabuti na rin niya yung umaamin ng pagkakamali. At least na itatama. Hindi kasi... Anong naitama? Naitama yung kanyang pagkakamali. Umamin sa pagkakamali. Pero nanatiling mali. Sa mga tweet, pag-amin mo ng tama ngayon. Na mali. Papayag ka ngayon doon sa sinabi ko na wala pang nangyari na gano'n. Papayag ka. Dapat aminin mo na yung sinabi ko, wala pa akong nakita sa tagal ng pagiging abogado ko. Wala pa akong nakitang ganyan. Isip-isipin mo, nandun yung 3 karakter na talagang kinatatakutan ng isang abogado. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Ayun yung word na lagi ako nabubulol. Ulitin natin. Unconstitutional yun. Isip-isipin mo, sasabihin sa iyo ng korte, unconstitutional. Unconstitutional. Di ba? Yun lang pa. Dito lang talagang palagay ko Bagsak ka na dyan. pati kaluluwa mo, mawawala yun Pangalawa, void ab initio. Una beses, wala kang Dalawa na. Pagkatapos sinabi niya, violative of due process. Agree. Mag-EMR ka pa riyan? Meron pa pang-apat.
Immediately executory. Kaya nga, dito pa lang sa tatlong ito, Oo, patay na. Ngayon, sasabihin niya ngayon na, hindi ka niya, may pagkakataon. Ngayon, yung pag-amin niya na mali siya, babalik tayo doon sinabi ko. Wala pa ako nakitang ganyan. Dapat aminin niya rin. Tama si Sen Marcoleta. Opo. Kaya, yun naman ang gusto kong sabihin niya. Ay mukhang hindi po, Sen. Mukhang meron pa rin sa mga hinahanap ko eh. Ito, Meron sa statement eh. Meron sa statement po dyan. Meron sa statement po. Ang sabi niya dito, Meron pa rin daw siyang makikita, Sen eh. Nasaan na ba yun? ito, nasa page 3. Ayan. Page 3, ayan. Sa pagbiberifika umano niya, nalaman niyang marami. Opo, sa mga desisyon sa kaso, hindi po unanimous decision. Tinutukoy po ni Senadora na ang kaso bilang halimbawa, kung saan lahat ng kalahok na maestrado ay bumoto ng pare-pareho at kalaunay binaliktad kasunod ng pagkakahain daw po ng motion for reconsideration. Ginamit niya naturang information. Hindi, mayroong sa binanggit eh. Yung yung pero sa isang Facebook post. Yung isa. Nanindigan siya na may isa pang kaso. Yan, opo. Alam mo kung ano pinagtalunan dyan? Ito daw po yung International Base for the Acquisition of Agri-Valpo. Ang tinatanong ko sa iyo, anong subject matter? Yung BT talong. Yung mga modified. Bioengineered. Kaya nga ang tanong, ang pinag-uusapan ba niyan kako? Nandoon yung tatlong karakter na pinag-uusapan natin. Unconstitutional, violative of due process. Wala naman due process. No. Void ab initio o pinag-uusapan lang italong. BT talong pa lang issue doon. Yung BT talong yan eh. Kasi nga, yung iba, alam mo yung mga modified organism. Yung iba doon ayaw kumain na. So sabi niya gano'n, yung constitutional right namin ayaw kumain nun. Okay, so sige palagay mo, nandun ang unconstitutional, di ba? O yung violative of due process, immediately executory. Kaya sinasabi ko, hindi akmang-akmal yung sinasabi niya. Pahiya dito ang babae. Hindi akma yung mga pinagsasabi doon sa Senado nung kasalukuyan na nagkakaroon ng tanungan. Kasi merong eksena ito eh. Habang tinatanong at tinatanong si Senador Marcoleta, akala kasi ng babae, si Senador Marcoleta ay nangangang na lang at hindi sasagot. Ngayon, doon mo malalaman ang talino na nasa utak at nagtatali-talinuhan sa binabasa. Si Senador Marcoleta, pag nagsalita, wala kang babasahin. Wala siyang babasahin. Ito, magtatanong pa lang, basa na. Sino ba yung nababanggit dyan? Kilala nyo naman yan, si Bisa yan. Si Bisa, ang nababanggit dyan. Meron pa dito, hindi nyo kami maloloko ngayon. Attorney sa mga dilawan na sina Lima at Honti, Bisa, ito, babakbakan niya ni Atty. Topacio. Atty. Topacio, bakbaki. Binobola niyo pa kami, De Lima, Ontiveros, Kiko Panghilinan, Bamakino. Kaya lang naman gusto nilang impeachment yan. Hindi naman para sa transparency. Ito nyo kasi well-publicized. Highly publicized ang impeachment. May mga sasabihin kayo roon na wala namang katotohanan pero maririnig. All you want is a bully pulpit. All you want is a platform to spread your lies and disinformation. Yun lang naman ang gusto nyo eh. Po, Mr. President, hindi po ba dapat pasumpain na muna ng presiding officer with us convened as an impeachment court yung mga bagong halal na senador para makapag-convene po tayo bilang impeachment court? Bago, marami kayong kakamping media, ikakalat yan. Sisirain nyo lang ang pangalan ni Sara Duterte. Alam naman natin yan eh. Hindi nyo na maluloko kami ngayon. Ito ang sasabihin ko Ito ang problema kung bakit lahat na lamang ay ginawa ng House. Pinapati ko sa Korte Suprema, pinipressure, pati yung PhilConsa ni Speaker na siya yung Pangulo ay nagawa ng statement. Co-opted na yung PhilConsa, huwag kayong makinig dyan. Yan yung mga lawyers groups dyan, may mga links yan, yung naglabas na naman yung PBA, hindi yung basketball yung Philippine Bar Association, the country's oldest bar association na voluntary, naglabas, mga co-opted yan ng mga vested interest na laban kay Sara Duterte. Yung mga gumaganon, paano yun? Yan, yung UP, yan yung PBA, yung Pangulo niyan, taga-UP yan kasama dun sa grupo na laging kontra sa mga Duterte. Huwag speaking ganyan, puro bias yan. Mabuti nga, kahit late at kahit hindi ganun katindi ang sinasabi, ay naglabas ng pahayag ang
IBP. Buti naman nagkaroon ng silbi ang IBP finally at long last. Na sinabing dapat sundin ang Korte Suprema. Yun. Hindi option yon. Ayun. At eto ang dahilan, Ma'am Jubes, kung bakit natataranta sila. Bakit po? Bagamat sinabi ng ating Korte Suprema na pwede naman kayo mag-file ulit next year, February Yes. 6, mark the date. Oh. Kasi mahihirapan na sila. Opo. Bakit? Unang-una, i-analyze natin ang political situation. Mhm. In 2026, di ba, June Yes. 2028 matatapos ang termino ni Pangulong Marcos. Opo. Lame duck na si Pangulong Marcos. Oh. Yan. And therefore, yung pinsan niya na speaker, magiging lame duck na rin yun. Oh. Mhm. Kahit gusto pa niyang Oo. Number 2, di ba, susustain yan. Okay. Alam mo naman dyan sa Kongreso, ang kalakaran dyan sa House. Ano? Opo. Okay. Oo, mag-i-stay yan hanggang 2028. Maniwala ka. Wala namang problema dyan. Ang Oo. tibay. Pero, eto kasi yung pangsuhol nila ay binantayan na. Nandiyan na si Ping Lacson. Although, sabi natin, medyo hindi siya nanindigan, nag-abstain siya. Pagdating naman sa pondo ng taong bayan, bilib din ako dyan kay Senator Ping. Never yan kumuha kasi ng pork barrel. Yes. Oo, never. We have to give credit where credit is due. Yan. Sabi niya, teka muna, yung mga insertion nyo, Mhm. babantayan namin yan ni Senator Sherwin Gatchalian. Hindi na kayo makakalusot kasi sabi niya, yung mga suspicious, hindi mga suspicious persons, mga kahina-hinalang mga items sa budget Yun na. 6.793 trillion na Opo. spending plan. Titingnan natin yan. Ayun. Mabuti. Yan na. Yan yung mga inabangan natin ngayon. At nabigyan natin ng informasyon. Asahan din natin dito sa balita na ito na babantayan nga nito ni Senator Ping Lacson at ni Gatchalian itong insertion o yung budget o yung lalabas kasi magkakaroon na ho ng bago mag-end of the year, sigurado pag-uusapan na naman ng budget. Laki na naman yan. Aba? Hindi naman mauubos yan. Hindi na sila makakilos kung babantayan ng gusto at transparent ang hinahanap ngayon. Di ba? Pinanukala nila yan. Bakit? Maraming mata ngayon ang sisilip sa kanila. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share po ng video natin. Para sa ganon, ayun, umabot tayo sa napakaraming mga kababayan na gustong-gustong makakita ng ating mga reaction video at bukod doon yung mga balita na nahahayag dito sa atin. Hanggang sa muli, bye-bye!